Para maiwasan ang problemang hatid ng radikalismo at terorismo, iminungkahi ng ASEAN Socio-Cultural Community Council na bumuo ng isang culture of prevention sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Dapat din daw matugunan ang ugat nito gaya ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang mainit na balita atin JP Soriano. Nito lang isang linggo, napaulat ang paggamit ng pera ng Mauti Group para makapag-recruit ng mga ulilang binata. Ang mga pangyayari tulad nito ang naispigilan ng ASEAN Socio-Cultural Community Council sa mungkahi nitong bumuo ng isang culture of prevention sa ASEAN. A culture of prevention which will focus on disseminating ideas and activities that will discuss the roots of extremism and radicalism. The roots not only in the economic sphere but as well as the cultural sphere. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo na chairwoman ng ASEAN Socio-Cultural Community Council, kailangang tugunan ang ugat ng radikalismo at terorismo tulad ng matinding kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Natalakay rin sa ASEAN Socio-Cultural Community Council meetings ang pagprotekta sa mga migrant worker, pagiging gender responsive ng mga programa ng ASEAN at paglaban sa malnutrisyon. Pinirmahan naman ng mga ASEAN Head of State ang Declaration on the Role of the Civil Service alinsunod sa ASEAN Vision 2025. Layo nitong pataasin ang kapasidad at kalidad ng mga civil servants o empleyado ng gobyerno, lalo na sa disaster response. Ayon kay Civil Service Commissioner Alicia De La Rosa Bala, ito lang ang tanging dokumentong pinirmahan ng lahat ng lider ng ASEAN. It's the Philippines who really push for it. The realization of the ASEAN Community Vision is dependent on the civil service. Sa Nobyembre muli magpupulong dito sa Pilipinas sa mga opisyal ng ASEAN para sa mas pinalaking ASEAN Summit at East Asia Summit kung saan dadalo rin ang mga lider mula sa Russia, Amerika at China. JP Soriano, GMA News.